Hello everyone. So ngayon, topic natin is web development roadmap. Kahit mag-scroll lang yung alam mo. But yeah. So dito, um, meron tayong, wait, let's see. Yan. Lagay natin ng HTML. So, bakit pa natin kailangan ng HTML? So, ano ba yung HTML? Like, ito yung yung structure ng website. Like, hanap tayo ng HTML example. Yan. So, ganito siya. Like, yung normal na code lang. Like, for example, this one, Octype, HTML. Ito siya. And then, after nyan, yung magiging structure nyan, wait. Doon tayo sa sa may W3 school para malaman nyo kung paano. Yeah, so here, meron tayong, this is heading. Tapos, this is a paragraph. So, ito yung HTML na tinatawag nila. Like, sample. Ayaw ko na. Yan. So, ito yung HTML. So, pag kunwari, nilagyan natin ng ng CSS. Like, paano siya maglagay ng CSS? Lagyan lang natin dito. Like, example lang naman to. Style. Lagyan lang natin dyan. Style. Yan. Then, maglagay lang tayo ng H1. Tapos, open, close. Yan. And then, lagyan lang natin ng color. Blue. Tapos, lagyan natin ganyan. Run natin. So, ito na siya. Like, ito yung CSS, tapos ito yung HTML. Ito yung mga kailangan nyo matutunan. Like, paano gumagana yung website. Like, for example, itong website na to. Ano yung mga buttons niya? Ito, buttons. Ito naman, like, buttons, pero ano siya, may link. Yan. Pwede kang mag-open ng link dito. Like, mapupunta siya sa ibang tab. Like, for example, in-inspect elements mo yan. Yung niya, like, tinan mo, HTML, default, .asp. So, ma-redirect siya dito sa link na to. Like, itong domain na to. So, ang example naman natin sa JavaScript, like, for example, ito, like, JavaScript. So, ito, hindi nyo naman kailangan to aralin talaga dapat lahat eh. Kasi, hindi nyo matatandaan to pag isang basa nyo lang ginawa dito. So, ano dapat yung gawin? Like, for example, tayo sa Gemini. Give me sample project. I'm starting. I'm starting to learn web development. Yan. So, dito, like, meron kang dito, like, personal portfolio. So, dito, basic to-do list. Yan mga yan. And then, ito yung gagawin mo siya. Like, yung mga functionality nito. I-research mo lang siya kung paano gumagana para makita mo talaga kung ano. Like, for example, ito, introduction to APIs, like, weather app, kung paano mo siya makukuha, mga ganun. Like, ano pa ba na dito? Like, recipe finder, mga ganyan. Like, ano pa ba? Quiz app, ito, mga siya. Ito yung mga, mga sample. So, ang suggestion ko sa inyo, like, pag mag-aaral kayo ng HTML, CSS, JavaScript, ang gagawin nyo lang is, pasadahan nyo lang ng onte, then, ang gagawin nyo, project na agad. Project-based kayo. Then, gawa na agad kayo ng website para matuto kayo agad. Like, apply nyo ng CSS, JavaScript, yung design talaga. Kasi, para matuto kayo, pati yung functionality. Like, for example, yung button, like yung forms, mga ganun. Like, yung pag-apply ng APIs. Ano pa ba? So, dito, hindi nyo kasi kailangan to aralin lahat eh. Kasi makakalimutan nyo talaga to. Kasi pag, kunwari, inaral nyo to lahat, mawawala sa utak nyo to, tapos, mangyayari is makakalimutan nyo. So, mahirap. And then, after that, mag-apply na kayo ng Git. So, sa Git natin, ito yung Git. So, ito yung pagkakunwari, magko-commit ka dito sa GitHub or sa GitLab. Pwede kang gumawa ng ganun.
like your profile. So, pwede kang gumawa ng repository dito. Tapos, pagkagawa mo repository, for example, nasa localhost mo to, ay nasa ano mo, pwede kang mag-command lang dito ng sa terminal. Like, for example, terminal, um, VS Code, wait. Lagyan lang natin ng .dev dito. Dev. And then, lagay natin dito, contents. Ayan. So, dito, like yung mga terminal na ganito, wait. Ay, hindi pala. Kailangan dapat ng ano, Carl Castanas. Carl Castanas contents. .dev. Yan. So, dito, like, yung sinasabi kong terminal, Carl Castanas, wait lang. Para makita nyo yung terminal na sinasabi ko. Dito, like, may contents tayo dito. Pwede tayong gumawa ng terminal. Saan may terminal dito? Terminal. Ito, terminal. Problems, output, yeah. So, this one. Continue working, then your local clone. Working code space. Continue lang natin dito. So, ilagay lang natin dito. Kahit ano. Setting up your code space. Pero dyan, magta-type lang kayo dito like sa terminal. Like, mga commands para maano nyo. Like, for example, git add, mga ganyan, git commit, -m, update, my code, mga ganyan, para makita nyo yung progress ng code nyo or may mga bugs kayo na i-fix, makikita nyo dun sa may GitHub. Ipapakita ko rin yun sa next topic. Pero ang topic lang natin ngayon is mga aaralin nyo dapat. Pwede nyo naman i-research yun kung paano. And then after nan, like, pwede na kayo ditong nasaan yung React.js? Yeah, this one. Pwede na kayo mag-React. Pero mas maganda yung tutorial ng free code cam sa React ata. Yeah, let's check. So, dito, sa continue with GitHub. Let's see. So, dito, meron silang full stack developer curriculum. Hindi kailangan yan. So, Odin project, remix. So, ito, JavaScript and algorithm. Pwede rin kayo mag-aral dito. Mas maganda yung nila dito, like yung resources nila. Like, parang actual project talaga siya. Sa free code camp. Pwede nyo rin gawin tong resources, yung developer Mozilla org. Yan, pwede nyo rin gamitin yan. And then, may mga projects rin sila dito, kaya maganda rin. Like, for example, dito sa my certified full stack developer. Ano yung mga projects na dito? Para maging magkaroon ka ng certificate. So, here, ito, like, relationship, front-end libraries. Check natin, testing, TypeScript, like, yan. Kaya may mga siya, like, may mga quizzes. Kaya maganda siyang, maganda siyang aralin kasi open source to, pwede nyong, check. And then, ano ba yung mga, pagkatapos nyo ng React.js, like, may node na kayo, like, pwede kayong mag-aral rin sa YouTube. Open new tab. Like, search nyo lang dito, React.js projects for beginners. So, makakita na kayo dito ng mga React.js na project. Pero ang gagawin nyo kasi dito, dapat magko-code rin kayo para makita nyo rin talaga na natututo kayo. Kasi pag kunwari, ginagawa nyo lang is manonood lang kayo, tapos i-apply nyo next time, makakalimutan nyo inaral nyo. Ang gagawin nyo, pagka-aral nyo, i-code nyo,
Tapos pupunta kayo sa Git, like sa gagawa kayo ng folder sa may ano nyo, sa may wait. Gagawa kayo sa folder sa ano nyo, sa may desktop nyo, tapos i-commit nyo gamit yung Git. I-research nyo na kung paano papuntang GitHub. So, ganun yung gagawin nyo para makita nyo yung progress nyo. And then after nyan, like for example, blogging website. Like, wait. Copy-paste lang natin to. So, ano ba yung mga project na pwede nyo gawin? Um, wait. Paano ba ito mapalitan? Papalitan ba to? So, dito. Yan. Blogging website. Or pwede rin kayo gumawa ng e-commerce na e-commerce. Or pwede rin kayo gumawa ng online booking. Yun yung mga pwedeng gawin. Pero mas maganda yung interesting na ano. Like, wala pa nakakaisip or pwede nyong gawin. Like, ma-apply nyo yung full stack na inaral nyo. Kasi pag kunwari, ang gagawin nyo lang is manggagaya lang kayo. Like sa YouTube, mga ganun, is wala kayong matututunan. Ang mangyayari sa inyo is parang ibang developer rin, gagaya ng project. So, mas maganda, pagka natapos nyo na yung tutorial, ang gagawin nyo na ay, anong gagawin nyo? I-apply nyo. Hindi yan. Wait. Ang ilalagay natin dito ay JavaScript. Hindi, pero JavaScript yan. May magreklamo. Pero yeah. Ayan, JavaScript. So, dito sa JavaScript, CSS, JS, pagkatapos niyan, pwede na kayong like, mag-aral ng mga ibang programming language. Like, for example, iyan natin dito Dito. Yan. Gawa tayo ng another box. So, dito, gawa tayo ng line. Pupunta dito. Yan. Tapos dito ulit. Punta dito. Tapos ito. Yan. Papunta siya dito. So, after nyan, pwede na kayo mag-aral ng ibang programming language. Like, like JavaScript pa rin naman, pero pwede nyo siyang aralin. Like, pwede kayo mag-React. JS, yan. Tapos, pwede rin kayo like for example, sa may CSS naman, Tailwind. Yan, Tailwind CSS. Or Bootstrap, pwede rin kayo mag-Bootstrap. Yan, mga pwede nyong aralin. Wait. Ano bang mag-type ulit dito? So, ilalagay na natin dito, Bootstrap, yan. Then, yan. Tapos after nyan, like, pwede na kayo mag-aral ng backend, like Node.js. Then, haluan nyo ng Express. Like, Express.js. So, Express, pwede nyo ilagay dito, Express.js. So, ito. Download din pala kayo ng Node. Kailangan nyo yung Node Node.js download. Yan. Kailangan nyo to pag mag-start kayo ng web development. Sa akin, na macOS, pero baguhin nyo sa inyo ng Windows. Or Linux. Depende sa inyo. Depende sa operating system nyo. And then after nyan, like, tapos na tayo dito, like, ito. Yan. So, web development. Wait. Lagay natin, lumaki. Laki naman masyado na ito. So, dito, ilalagay na natin ay project. This one. So, lagay lang natin ng ito. Yan. Hindi masyadong maayos pero ayun lang natin. Ayusin natin.
Aray ko. Yan. So, ayusin natin yung word. Yan. Dito. Saan na natin tayo? Bilit na natin ito. Bilitin natin. Yan. Yan, gagawa na kayo ng project. So, paggawa niyo ng project, after nyo gumawa ng project, ano naman na gagawin nyo? Like, after nun, syempre, kuha ulit tayo ng box. Yan. Ang laki naman na ito. Pero, yan, okay lang. Ano ba yun? Ang pangit naman. So, dito. Sige. Lagay na tayo na. Ano bang kailangan nyo? Resume. So, yung resume nyo, kailangan nyo. Like, pag kunwari gusto nyo ng template ng resume, sabihan nyo lang ako. Like, message nyo ako sa Instagram. Sa my Instagram. Carl Castanas. This one. I-ano nyo lang dito. Yung, i-search nyo lang to. Carl Castanas. So, anong kailangan natin? Resume, of course. After mag-ano ng resume nyo, like yung portfolio nyo, i-update nyo yung portfolio nyo gamit yung, eto, yung inaral nyo ng programming language. Like, i-apply nyo na. Huwag kayong mga open ng portfolio or ano And then, of course, GitHub. Lagi nyong i-update yung GitHub nyo, lalo na pag mag-ano kayo. Mag-apply ka ng work. Ito. Resume, portfolio, at GitHub. Parang masyadong malaki ata yung box natin. Litan nga natin. Kasi maliit lang yung word eh. Yan. Resume, portfolio, at GitHub. So, ito yung kailangan natin. Pag mag-prepare na kayo ng interview, di ba? Ay, hindi. Wala pa tayo sa interview. Sa ano pa lang, pag-prepare pa lang ng resume, portfolio, at GitHub. After naman yan, ano ba naman kailangan natin gawin? Like, sa interview. So, interview. Ano ba mga topic? Like, technical questions. So, ano ba mga tatanong nila doon? Like, ano yung mga normal na tinatanong? Or normal coding, like live coding, mga ganun. Technical questions. Ano may mga mga HTML, semantic tags, mga ganyan. Tatanungin kayo like about sa React.js, Express, depende sa tech stack nyo. So, tags. Yan, CSS, like Flexbox, mga ganyan. Mga normal na questions sa interview. Pero maganda pa rin mag-research kayo mga interview, sample interviews. Like for example, this one, web development sample interview. Yan. So dito makakita kayo dito ng mga ini-interview kung paano ba siya gawin. Like mas maganda marunong kayo mag-English kasi mahirap pagka yung pag-apply nyo, required na mag-English. Like, for example, they're just gonna ask you like, oh, so how does HTML semantic tags work? Something like this. And then, you're just gonna answer them like, proper question. Like, yung proper question nila, kailangan mo answerin. And then, after that, like, for example, tatanungin ka lang REST API, and CRUD, and so on. Yeah? So, dito, like, wait. Dagdagan pa natin to. So, ano pa ba? Like, JS. Ano yung mga normal na questions sa JS? Like, closures, promises, mga ganyan. Like, normal lang. React. Sa React naman tayo. Ano ba yung mga normal na tinatanong nila? Like, props, state, hooks. Yan mga normal tinatanong sa interview question. Kailangan daw i-prepare nyo itong mga to. Kasi pag kunwari, hindi nyo alam yung sasagot nito. Like, for example, in English or sabi nating Taglish, pag kunwari, pinayagan kayo, mahihirapan kayo answerin itong mga question na to pag hindi kayo prepared. Kahit marunong kayo mag-coding, kahit marunong kayo gumawa ng website, lalo na pag hindi kayo prepare, mahihirapan kayo. So, for backend naman, backend. Like, for example, tanungin kayo ng REST
API, mga ganyan. Like, crude. Yung crude, yun, like, update, delete, mga ganun. So, tatanungin rin kayo ng mga ganyan. And then, for example naman, live coding, di ba? Like, mahirap rin pag sa live coding, hindi ka prepared. So, for example, dito, like live coding. Yan. Yan. Like, may, may tatanong sa'yo kung ano dapat yung output nun. Like, for example, dito sa JavaScript. Like, ano tayo? Um, hanap lang tayo ng example, ah. So, for example, do this one. Like, pag kunwari, inano nila, like, pinag-code ka, paano makuha yung mga ganito? Let A, 3, mga ganyan. Ano yung magiging final output? So, sabihin mo 450. Paano mo nakuha yung 450? Ano ba yung formula? Paano mo na nakuha? So, tatanungin ka rin pa ganun. So, kailangan mo rin aralin yung mga basics. 'Di ba? Like, for example, habang bumubuo ka ng projects, pag-aralan mo na yung mga interviews. And then, pag nag-interview ka na kasi, unti-unti mo na siya magigets eh. Like, for example, na-reject ka sa isang interview. Ang mangyayari sa'yo, matututo ko kung ano, ito pala dapat gawin doon. Ito pala dapat aralin ko. Kasi, hindi ko to naaral nung nakaraan. Something like this. So, pwede kang matuto talaga. Like, sa interviews mo. And then, you're just gonna ask them kung paano nga ba ma-improve pa yung sarili mo, kung ano yung mga hindi nakita sa'yo, bakit hindi ka na-hire, something like this. And then, titignan mo lang kung ano, like, matututo ka lang. Kasi, hindi swerte lahat ng IT na makakapasok agad sa first interview. Sometimes, they need to apply sa 100 jobs and then they cannot get, like, interview. Yeah? So, kailangan mo talaga ng like trial and error. Pwede ka na mag-practice. Yeah? So, fix bugs. Like, pag-fixing ka ng bugs or write a function like buttons, forms, validation, mga ganun. And then, kailangan mo rin syempre, like, laging tinatanong to. Like, behavioral to. Like, for example, tatanungin ka, why do you want to be a dev? Talk about your favorite project. Bakit mo ginawa yung project mo? Like, for example, gumawa ka ng for example, like, train tracking system, something like this. And then, they're just gonna ask you why you do that. And then, they're just gonna ask you kung paano yung functionality, anong in-apply mo doon sa code mo, ano yung programming language na ginawa mo doon. So, tatanungin ka rin bakit mo gusto mong maging dev, like answer mo kung kasi gusto kong gumawa ng mga projects, and then like depende sa answers mo, pero mag-research ka pa rin kung ano yung mga dapat na makikita na rin nila kung genuine ka na candidate or hindi. So, kailangan mo i-answer yun. Pag-practicean mo lang in English, and then you're just gonna answer them. And then, kailangan rin dapat, confident ka. Kasi, pag hindi ka confident, makikita rin nila yun. So, mahihirapan sila ma-hire ka. And then, after that, like, pag mag-apply ka na, and then after that, ano ba yung mga, lagyan na natin ito ng yan. Wait, let's just put some box. Dito. Yeah. Wait, baliktad. Control Z lang natin to. So, dito. Wait. Ilagay natin dito. Para dito siya. Then, dito siya. Yan. So, dito. Tapos na tayo dito, di ba? Like, so web development, HTML, CSS, JavaScript, and then after that, React.js, Tailwind CSS, yan. Tapos gawa ka ng mga projects mo. Dito sa HTML, CSS, JavaScript, meron ko din dapat mga project dito ng mga, like, normal lang. Like, paano paggawa ng calculator, forms, mga ganun. Like, blogs, portfolio, yan.
So, dito naman, sa may after ng ano mo, ma check mo dito, 'di ba? Like makikita mo na kung ano yung mga dapat mong preparation. So, pagkatapos ka na ng preparation and after that, gagawin mo na is pagod ka na maging homeless, apply. Yan. So, saan ka nga pwede mag-apply? Like, pwede sa LinkedIn. Yeah. Pwede rin naman sa Job Street. Job Street. Pwede rin sa Upwork. Pero, mas recommend ko sa inyo LinkedIn or Facebook. Pwede rin kayo sa Facebook maghanap. Pero make sure na legit yung profile. So, ang gawin nyo sa LinkedIn, connect sa mga dev. Like, LinkedIn. Yan, connect lang kayo ng connect sa dev. So, dito sa jobs. So, dito sa jobs, diba? Like, for example, we're just gonna type, like, naka-custom to sa location nyo eh. So, yan. Like, for example, software engineer. And then, lalabas na yung mga available na positions. So, dito, like, software engineer, mga ganyan. Or sabihin natin web developer. Web developer. So, check nyo lahat yung yung mga rate nila, kung ano yung kailangan nila. Ano dapat yung mga ilagay mo sa sa may resume mo. Meron tayo sa isang video nun para paano gawin yung sa resume. I'm just gonna link it. So, dito, yeah, paid maternity. Yeah, pero dito, lagay pa tayo ng isa pa. Tingin pa tayo. Nandito rin yung rate nila kadalasan. Wait, let me check yung iba. Yung iba walang rate Dito wala ring rate. Pero you can check it naman sa may sa internet kung magkano yung normal rate para hindi ka rin magoyo. So, ito yung mga requirements nila. Ilalagay mo to sa resume mo like yung mga nandito bago ka mag-apply sa kanila. Or pwede mo siyang aralin para pag tinanong ka na itong mga to is go ka na. And then, research about the company. So, hindi ka na masyadong awkward pag tinanong ka nila, oh, why you choose this company? Mga ganun. Syempre, alam mo na gagawin mo. Ano yung ginagawa nila. Yeah. Ito yung mga to. Ito rin, like React.js, Redux, TypeScript. So, alam niyo yung mga aralin nyo. Ito, mga to. Yan. Pag may kulang pa tayo sa roadmap natin or sa may web developer natin, pwede yung aralin dito. Kasi, syempre, ito, mga latest to. Like sa Australia, dito sa amin. And then, after nyan, of course, magpe-prepare ka na, diba? Like, nasa na sa YouTube natin. May nag-message sa atin. X na natin yan. So, ito. Yan, meron siya mga interview dyan, preparation. Live coding to. Para ma-check talaga kung marunong. Pwede rin kayo mag-lead code. Lead code. Wait, let me check. Yeah, this one, lead code. Or neat code. Yan. So, eto, pwede kang mag-neat code, lead code. So, pwede nyo gawin yan. Ito ba yung neat code na inaano ko? Yeah, pero yan nga, neat code. So, after nyan, like, ano lang kayo, apply lang kayo ng apply, tapos gawa kayo ng, like, for example, sa ChatGPT, di ba? Gawa tayo ng, can you create a hiring table for me in Excel. Yan, so makikita nyo dito, like, pwede nyo i-custom to ng like, hard, mga ganon, or applied. So, pwede nyo gawin yan.
So, yun lang yung ano natin. And then, suggest lang kayo ng tutorial sa baba kung ano yung mga kailangan yung matutunan. And then, if may mga tanong pa kayo, message nyo lang ako sa Instagram, Carl Castanas, this one. So, Carl Castanas, message nyo ako dito pag kailangan nyo ng tulong or gusto nyo matuto pa ng mas intense or one-on-one training, mga ganun, message nyo lang ako. So, yun lang. Sana nakatulong ako sa iniisip nyo or para hindi na kayo maging bro or pabigat na uh, IT graduate or sabihin natin nag-aaral pa kayo. So, kailangan nyo talaga yun. Like, kahit student pa kayo, pwede na kayo mag-work. Like, kahit freelancing. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Lahat tayo nagsisimula sa umpisa. Walang naging magaling agad. So, ito rin yung ginawa nila para maging magaling or maging matuto pa ng matuto. Continuous lang yung learning. Like, node pa rin ang node ng tutorial. And then apply. So, you can do um, anything na nasa isip mo. Like, lalo na meron tayong AI ngayon. Makakahelp na rin siya sa pag-aaral. Like, for example, to this one, how to study HTML in one day. So, it's possible. Yeah. So, ito yung mga kailangan niya matutunan. Like, di ba? Natuturuan na kayo ng mas mabilis. Hindi nyo na kailangan mag-research sa Google kung ano mga dapat yung gagawin. So, eto na siya. Like, meron na siya mga nandito, mga ganyan. So, eto rin. Like, okay rin siya. Then, pag sa GitHub naman, yung sinasabi sa inyo, meron rin akong, dito roadmap. Dito, meron tayong roadmap dito Like, for example, cybersecurity roadmap, web development roadmap. Meron rin sa my website natin, icreatetext.com. Yan, roadmaps. Refresh lang natin to Yan. So, dito, for example, hanapin natin yung web developments. Wait, let me see. Yeah, this one. Yeah, for example, this one, HTML. And then, yan. Then, meron ko yung mga points dito Yeah, tinan mo, ilan yung learners, yan. So, makikita mo yung mga points mo dito. So, yeah. May mga nakalink na rin dito ng mga YouTube video para hindi na mahirapan maghahanap. So, makakatulong to sa inyo. Ayun, may mga interview preparation rin dito. Ay, kaso hindi ko pa nilalagay. Yeah, so, paalala nyo sa akin sa comment. So, yun lang. See ya, tapos comment down below kung meron pa kayong tutorial na gustong pa matuto or like ibang work na gusto nyong matutunan like software engineering, web development, so on, like cybersecurity. Yeah. See ya.